Kain mga kapanay. Ayan, puro carbs to. Carbs. Ayan o. May kanto ng ulam ko, tapos itlog na prito, saka kanin. Puro carbs to. Ayan. Kain tayo mga kapanay. Ano talaga kasi ang iluluto ko ngayon? Bibe. Adobo sa gata. Kaso, sarado na shop. Hindi na mapataga. Ako naman kasi, magta-try ko sana na ako na lang ang magtaga-taga. Sobrang purul naman ang aking kutsilyo. Pati yung gulo ko na ginagamit, mapurul na. Kaya hindi ko mataga. Kaya yan. Tanto na lang niluto ko. Buti na lang may manok pa ako sa rep na isahog ko. Tapos yung shrimp. Kaya tuwan-tuwa rin ako. Tapos nagprito ako ng itlog. Nagugutom na ako, lumulunok-lunok na ako. Gabi na, hindi pa ako nag-aalmusal lang, tanghalian. Isang beses lang kumakain sa isang araw mga kapanay. Kaya back to diet ulit ako, isang beses ang araw lang kumakain. Nung dumating kasi asawa ko, naku, ayaw kong pagdayitin. Gusto ko ay ng kain. Tuwing dadating may dalang pagkain, tapos kunwari, kumain ka na, sabi ko. Tapos ipaghahain ko, pag di ako kakain, ako ayaw din kumain. Busog pa ako, sabi. Pero pagka sinabayan ko kumain, kumakain naman. O, isang subo para sa inyo. Sarap. Binigyan ko nga yung biyanan ko yun. Ewan ko lang kung magustuhan nila. Ang dati pinagluluto ko sila, yung pansit talaga, yung pansit bihon. Kinakain naman nila ni Ami ni Abu. Ito, ewan ko lang kung kainin. Pero kakainin yan dahil mas nasasarapan ko nga itong kanton, di ba, kaysa bihon. Dati mas gusto ko bihon, pero ngayon mas gusto ko na kanton. Balahibo ako ng bibe. Tignan nyo, nalapnos ako. Saan ba? Ayan ayan, kitang-kita pa nalapnos ko. Nalapnos yung kamay ko. Dito rin sa hinlalaki, mayroong lapnos eh. Kaso maliit lang, pero ito, ang laki-laki ng lapnos. Ayan, laki. Di ba kasi pagka nagbabalahibo, ibinababad sa nilulublob sa may ng tubig. Tapos babalahibuhan. Sobrang init. Binalibuhan ko agad. Kaya ayan, nalapnos ako. Hindi ko nakaramdaman nung una. Tapos tagal-tagal saka ako lang siya naramdaman. Ayan, lobong-lobo na. Ganon talaga ang life. Binili namin yung bibe nung andito pa yung asawa ko kasi di pa naikwento ko sa inyo na bumaba yung camera ko. Tumatalsik. Naikwento ko sa inyo na mababa ang dugo ko kaya nagpabili ko ng bibe. Sabi ko, bili mo akong bibe. Mababa dugo ko. Tapos binipi niya ako, mababa ang dugo ko. Hindi man kasi ko na-high blood eh. Laging mababa dugo ko. Tapos yung kanin ko, parang may brown hinahaluan ko ng brown na rice. Kasi pag purong brown na rice, ayaw kainin ng mga anak ko. Ayaw nilang kainin. Kaya ginagawa ko, hinahaluan ko na lang yung white rice ng brown rice. Kaya kinakain nila pag may halo. Pero pag purong brown ako, ayaw kainin. Ando si Marim sa loob kumakain. Ayaw sumama sa akin mag-video. Uto-uto ko nga, tara anak, magmukbang tayo, sabi ko. Ayoko mama. No like, sabi. Don't like, sabi. Ayaw, wag pilitin. Ganun talaga pag ayaw, wag pilitin.
Mag-iiyakan pa kami dalawa pagka pinilit ko. Ako na lang. Sarap. Bukas pala, punta kami ng village. A-attend kami ng engagement. First time ko nga attend na engagement. Ewan ko kung ano mga ganap dun. Hindi ko rin alam kung maibibidyo ko sila. Sigurado hindi, mga babae. Mga bata siguro maibidyo ko. Saka yung ayos siguro ng lugar, ng bahay. Pero yung sila mismo, hindi ko pwedeng i-video. Sigurado, 200%. Pamangkin ng asawa ko, i-engage. Bata pa. Sabi ko sa asawa ko, pati asawa ko nabigla eh. Kasi parang, baby pa yun, sabi ko. Baby talaga. Bata pa kasi, baka 12, 13 pa lang eh. Ganun pa lang siguro edad nun. O baka 14, ganyan. Pero hindi pa naman siya ikakasal. Engagement pa lang. After 2 years daw kasal. Pero kahit na, bata pa yun. Alam niyo, nung isang dumalaw, ala na akong kanin at pansit. Kaya kwento na lang tayo. Alam niyo, nung isang dumalaw kami sa village, di ba nung isang beses, nung andito pa isa ako, dumalaw kami. Nung andun kami, merong dumating na bisita, mag-iina. Bagong kasal yung babae. Di ba ganun dito, pag bagong kasal, inililibot yung babaeng bagong kasal sa pamilya ng asawa para ipakilala ba sa mga pamilya, sa mga kamag-anak. Umiikot yan, lumilibot. Tapos, sabi ng babae kay Adil, bagong daw niya, manugang. Tapos, ay naku, ang bata pa ng bata. Tapos nakita namin nung lumabas kami ni Adil, sabi sa akin ni Adil, Mama, nakita mo yung bagong kasal? Nanonood pa ng cartoon. Nanonood pa ng cartoons. Kasi nga bata pa. Bata pa talaga. Baka edad 14, 15. Ganun lang yun. Bata pa talaga siya. Sabi ko, ano ba naman yan? Sabi ko, naku, pag si Mariam kako ipakasal mo ng ganyang bata, lalayasan kako namin. Tapos yung asawa ko naman, naku, sabi niya, kasi ang asawa ko may pangarap naman sa mga anak ko yan. Mataas pa nga pangarap niya sa mga anak ko kaysa sa akin. Talagang ako rin talaga, hindi niya ipapakasal anak ko ng ganyang kababata. Kasi gusto nga niya pag-aralin talaga si Mariam at si Usman. Pero si Usman, kung kunwari nag-aral, kung gusto niya, ganun sa papa niya maging trabaho, okay din sa asawa ko kaysa yung may amo ba, may mga muhan, ganyan. Mas okay na yung ganun sa kanya na walang amo, sabi ng asawa ka. Pero pag-aaralin pa rin, syempre. Tapos nasa kanya na kung ano gusto niyang gawin sa buhay niya, di ba? Kung ano gusto niyang gawin, kung gusto niya sarili niyang pagkakita, ano gusto niyang may boss, ganyan. Talagang bata pa. Ano ba yan? Sabi ko. Pero yung mga kapatid naman ni Adil, mga may edad na nung ipinakasal, 20 mahigit naman na. Pero itong mga to, bata pa. Pati bayaw ko, di ba? Binata pa. Ayaw pa nga sanang magpakasal eh. Ayaw pa rin sana ni Adil eh. Ako lang ang mapilit na ipakasal na para may kasamahan ng ibiyanan ko sa bahay. Kasi nga lang kasamahan sa bahay. Eh, aalis rin ako, di ba? Hindi mo ako pang habang buhay dito. Tapos nagkontrata kong 2 years.